Happy Lord's Day everyone! Welcome po sa ating online worship celebration. Kami po ay nagagalak na kayo ay muling makasama sa ating pagtitipon sa araw na ito. Tayo po ay magpasalamat at itaas natin ang pangalan ng Panginoon dahil siya ay mabuti at tapat sa ating mga buhay. Purihin po natin ang ating Diyos sa buhay. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Pag-ibig mo, palagi pang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Sige po, patuloy nating papurihan ang ating Panginoon. Hallelujah! Palakpak natin ang ating mga kamay para sa ating Diyos na buhay.
sa'yo sa kasagaran ng kasiyahan. Tunay na nadarama, ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento, di sumasamba sa'yo sa kasagaran ng kasiyahan. Tunay na nadarama ko. Pasigit, wala nang mas lalapit sa lawak ng pag-ibig na aking nakamit. Wala nang pasigit, wala nang mas lalapit sa lawak ng pag-ibig na aking nakamit. Ang pag-ibig mo, labis ang pasasalamat ng puso ko. Higit sa lahat ng biyaya mo, napakaliwanag ng kinabukasan ko. Higit sa lahat ng pag-ibig mo, labis ang pasasalamat ng puso ko. Higit sa lahat ng biyaya mo, napakaliwanag ng kinabukasan ko. Napakaliwanag, 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 napakaliwanag ng kinabukasan ko. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay iaalay. Bukas noon ngayon at pagkailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay iaalay. Bukas noon ngayon at pagkailanman, luwalhatiin ka. Panginoon,
Dumako naman po tayo sa komunyon. Sabi po sa unang Korinto, 11:28 hanggang 29, kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at uminom ng hindi kinikilala ang kahalagaan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at uminom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Sa bawat pagtanggap po natin ng Holy Communion, ay hindi lamang ito ginagawa ng basta-basta lamang. Kailangan muna nating siyasatin ang ating mga sarili kung karapat-dapat po ba tayong tumanggap nito. Humingi tayo ng kapatawaran sa ating Diyos at hayaan siyang linisin tayo sa ating mga karumihan upang maging kalugod-lugod tayo sa paningin ng Diyos sa pagtanggap natin ang komunyon na ito. Manalangin po tayo. Panginoong Hesus, na banal at makapangyarihan sa lahat, paghipo at pagpapagaling mo ang aming hinihiling. O Diyos, sa pagtanggap namin ng komunyon na ito, let the healing and comfort from the Holy Spirit ay maranasan namin sa mga oras na ito. In Jesus' name, Amen. Kainin po natin ang tinapay at inumin ang laman ng saro. Dumako naman po tayo sa ating pagbibigay. In 2 Corinthians 9:7 says, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Ang pagbibigay sa Diyos ay hindi yung may mabunot ka lang sa bulsa mo. Hindi yung napipilitan ka lang at hindi yung kulang-kulang. Kapatid, ang pagbibigay ay dapat na mula sa puso. Masaya ka at excited ka. Alalahanin mo lagi na may ibabalik ang Diyos, na hindi matutumbasan ni inuman. Maaaring hindi ito pera, pero asahan mong ikasasaya mo. Magbigay po tayo. Maaari nyo pong ipadala ang inyong mga tithes and offering sa mga account numbers na makikita nyo sa inyong mga screen. God bless. Happy Lord's Day po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw na ito. Welcome po sa ating online worship celebration at sa ating on-site worship celebration. Sa lahat ng mga kapatiran po dito sa LGGM Erusin, ako po'y nakikiusap po sa inyo, suportahan po natin ang ginaganap po nating Simbahay Connect Groups sa inyong barangay. Sa iba't ibang barangay na meron po tayong outreach. Ang mga Simbahay Connect Groups sa mga kababaihan ay ating suportahan, lalo pa nating padamihin at palakasin. Salamat sa inyo pong pagdamay at pagsuporta. Ganun din po ang ating mga Connect Groups sa mga kabataang lalaki at mga kabataang babae at sa ating Connect Group sa mga tatay. Magkaisa po tayo, padamihin po natin ang mga taong nagmamahal sa Diyos at mga taong uhaw na naglilingkod sa ating Panginoon. Sa araw na ito, napakagalaga ng aking tatalakayin at ibabahagi po sa ating lahat. My topic today is entitled, How to Defeat Depression and Discouragement. How to defeat depression and discouragement. I would like to read the Bible in 1 Kings chapter 19, verse 1 to 9. Ito po ang sabi ng Bible in English Bible. Now Ahab told Jezebel everything Elijah had done, and how he had killed all the prophets with the sword. So Jezebel sent a messenger to Elijah to say, May the gods
deal with me, be it ever so severely, if by this time tomorrow I do not make your life like that of one of them. Elijah was afraid and ran for his life. When he came to Beersheba in Judah, he left his servant there. While he himself went a day's journey into the wilderness, he came to a broom bush, sat down under it, and prayed that he might die. I have had enough, Lord, he said. Take my life. I am no better than my ancestors. Then he lay down under the bush and fell asleep. All at once an angel touched him and said, Get up and eat. He looked around, and there by his head was some bread baked over hot coals and a jar of water. He ate and drank and then lay down again. The angel of the Lord came back a second time and touched him and said, Get up and eat, for the journey is too much for you. So he got up and ate and drank. Strengthened by that food, he traveled 40 days and 40 nights until he reached Horeb, the mountain of God. There he went into a cave and spent the night. Mga kapatid, tremendously interesting ang kwento ng buhay at karanasan ni Propeta Elijah. Isa siya sa prominent at major prophet ng Old Testament Bible. He was called a prophet of fire. Kaya niyang magpabagsak ng literal na apoy galing sa langit. He had prayed and it didn't rain for 3 years. Kaya niyang magsara at magbukas ng langit. Nanalangin siya na wag umulan at hindi nga umulan sa loob ng 3 taon at kalahati. He ran faster than the king's chariots. Mas mabilis siyang mag-travel kaysa karwahe ng hari. His anointing is far greater than man's ability and man's capacity. Kasama ni Elijah ang Panginoong Diyos. God was obviously with him. God answered his prayers. God gave him supernatural power. All those enemies who were in opposition to him were killed by the brook. He would say he was blessed. He was powerful, anointed, successful. He had influence. Makapangyarihan, punong-puno ng anointing. He had the respect and fear of the king. And yet, after his greatest victory, he was discouraged, depressed, and defeated. Pagkatapos ng matinding nangyari, ng tagumpay na naganap, ng pagpapatay niya ang mga palsong propeta ni Baal, dumating ang matinding depresyon sa kanyang buhay. He was so discouraged and depressed. If this great prophet experienced such negativity in his life, paano pa kaya tayo? Maybe we can learn something to help us from his experience. Kailangan matutunan natin anong kanyang karanasan na dapat makakuha natin yung aral. There are a number of things we can learn from his experience and from this incident. One thing I get is this: yesterday's victories are not enough for today's battles. Hindi sapat at hindi garantiya ang mga tagumpay nating kahapon sa mga hamon na kinakaharap natin ngayon. Today's troubles have to be fought and solved today. Ang mga problema ngayon ay kailangang harapin. I am going to give you 6 things we can do to win our battles today. But first, let me remind you that like Elijah, you are physical. Nasa katawang mortal pa din tayo, napapagod, nagkakasakit, nahahapo. Were Elijah's problems caused by a lack of spirituality? Ang problema ba ni Propeta Elijah ay may kinalaman
Sa kakulangan, sa espiritualidad niya? Hindi. Elijah was tired, exhausted, and burnout. Nakaramdam siya ng matinding pagkapagod at pagkahapo. Kagaya ng propetang ito, tayo din minsan, we sometimes push ourselves beyond our physical limits. Kahit pagod na, sige pa rin. Trabaho dito, trabaho doon, walang pahinga sa madaming abalahin sa buhay. Buti kung puro trabaho lang, nagpa-pile up na nga gagawin, paano kung nasasabayan pa ng mga samot-saring problema na dumarating? May pasaway sa paligid, may nang-iinis sa'yo, may iba pang dapat intindihin, nagsasapin-sapin. The result was irrational fear, negativity, doubt, and defeat. It was burnout. It was so bad that Elijah was ready to give up. Gusto na ngang mamatay ng propeta. He wanted to die. Nangyari na ba yun sa iyo, kapatid? Naramdaman mo na ba yan sa buhay mo? Sometimes, meron tayong mga panic attack, depression. Sometimes, your panic attacks and depression are not based on logic or intellect. Our depression is emotional. It is psychological. But it is very real to us. Our mind might be saying one thing, but our emotions are screaming in fear. The fear may be illogical, but the fear is very real. Nararamdaman mo ba yung pangamba sa buhay? Nararamdaman mo ba yung takot? Kahit ang totoo parang illogical? We were created for sunshine. Our body is not designed in loneliness. Loneliness dries up the bones. Ang kalungkutan ay pinatutuyot ang buto ng ating mga katawan. Ang katawan natin ay dapat masigla, masaya. But we all get hit with depression and anxiety and discouragement at times. Minsan tinatamaan tayo ng maraming kalungkutan, mga depresyon, alalahanin sa buhay. Yes, it is part of life and it is perfectly normal. But we don't have to stay there and wallow in it. Ayaw nating lamunin tayo ng matinding kalungkutan at depresyon. Napakahirap nung, kapatid. So what do we do? Ano yung mga practical na bagay na dapat natin gawin upang pagtagumpayin natin, madaig natin ang mga kalungkutan, mga depresyon at mga matinding pinagdadaanan natin sa ating emosyon? There are practical things to do. Una, get some rest. Get some nourishment. Take your medication if that is needed. Take care of your physical needs. Elijah was exhausted. His need was food, rest, and encouragement. Alam ng Diyos kung anong kailangan ni Elijah. God took care of him. God knows your needs and He will take care of you. Sometimes all we need is rest, a little nourishment, and some encouragement. You cannot think straight until you do. Hindi tayo nakakapag-isip ng diretso, hindi tayo nakakapag-isip ng tama, kung problemado tayo, kung down na down tayo. As a matter of fact, Elijah was ready to die. He wanted to die. Gusto niya nang mamatay sa tindi ng depression niya sa buhay. What was the first thing he did on the road to recovery? Anong kanyang ginawa? He slept. Natulog. When he woke up, God sent an angel to touch him and feed him and encourage him and direct him. Pinagluto pa siya ng anghel ng tinapay at pinakain. His first need was physical. That may be your need too. Minsan kailangan din natin mag-relax, kumain ng masarap, matulog, mag-unwind. It may be you just need a little sunshine in your life. Hang in there. It is coming.
Get some rest. Mag-relax, matulog, kumain. Secondly, get into God's Word. When we are down, things seem hopeless. We need hope. How do we get hope? Kapag down ka, nawawalan ka ng pag-asa. Kailangan natin ng pag-asa. At saan tayo kukuha ng pag-asa? Saan natin kukunin yung pag-asa? Let's see what the Bible says. Ano mang naisulat noon ay isinulat para sa ating ikatututo upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakasan ng loob mula sa kasulatan, magkaroon tayo ng pag-asa. Roma 15:4. We get hope from the encouragement we receive by reading God's promises in His Word. Kailangan tayo ay magbabad sa Word. So, after we get the rest we need to remind ourselves of God's promises. Magbasa tayo ng Biblia. Magbulay-bulay ng mga salita ng Panginoon. You can read them. But it is more effective to memorize God's promises. Ano yung life verse mo sa tuwing nadidepress ka? Ako lagi kong dinideklara sa buhay ko, all things will work together for my own good. All things will work together for good to them that love God, to them that are called according to His purpose. Kahit anuman ang pangit kong nararanasan sa buhay, kahit mayroon akong depresyon, may matinding problema, may matinding sitwasyong akong pinagdadaanan, lagi kong binabanggit na magiging mabuti ang lahat para sa akin. Magiging mabuti ang lahat para sa akin. All things will work together for my good. I want to encourage you to work on hiding God's Word in your heart. It will be there when you need it most. Kaya dapat tayo nagbabasa ng Biblia, mayroon tayong life verse, meron tayong pinanghahawak ang pangako ng Panginoon, meron tayong pinanghahawak ang sinabi ng Panginoon na pangyayarihin niya at di natin bibitawan yun, ilalaban natin yung kapatid. Thirdly, give thanks. Maging mapagpasalamat sa ating Panginoon. Akala mo simpleng bagay lang ito, pero nakakatulong ng malaki, kapatid. You can't feel joy or love or any real good thing if you are not thankful. Diri ka makamati nin kaugmahan, pagkamuot kung diri ka mapagpasalamat sa Diyos. Ingratitude robs us of so many blessings. The Word of God says, always give thanks to God the Father for everything. In the name of our Lord Jesus Christ, Ephesians 5:20. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. 1 Thessalonians 5:18. Maging mapagpasalamat tayo sa Panginoon sa lahat ng bagay. Gagaan ang pakiramdam mo kapag mapagpasalamat ka sa ating Panginoon. And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Colossians 3:17. Sabi ng Psalms 100 verse 4, enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. Kung tayo'y discouraged, down na down, depressed, ang tindi ng iyong kalungkutan, maging mapagpasalamat ka sa ating Panginoon. Pasalamatan mo si Lord sa lahat ng kabutihan na ginawa niya sa buhay mo nung manakarang araw at hanggang ngayon. If you are depressed, discouraged, or down, turn that frown upside down. Kontrahin mong depresyon ng pagpapasalamat mo sa Diyos. Instead of focusing on your fears, give thanks for your blessing. It will change your life. Instead na mag-focus ka sa kawo-worry, sa discouragement, kapoproblema, sa mga problema, isipin mo na lang ang mga bagay na pwede mong ipasalamat sa Diyos. Focus on giving thanks to God. Lord, salamat kay maski maluyan ulo sa bata ko, pero mayad ang lawas, dinda. Maski maluyan pagkaon, makusog ang lawas.
Maski saging, basta labing. Kaysa adobo kung lagi namang gulo. Maski kumo, basta tao. Kaysa bungalow na katira kuwago. Pasalamatan mo ang Panginoon sa mga bagay na dapat mong ipasalamat sa Kanya. Huwag tayo maghanap ng mairereklamo na makapagpapabagsak pa ng ating emosyon at makapagpapagalo pa ng ating isipan. Maghanap ng may pagpapasalamat sa Panginoong Diyos sa panahon ng kalumbayan. The fourth thing we do is change your song. Make a happy music. Baguhin mo yung kinakanta mo. Maging masaya sa iyong pag-awit. Psalms 40 verse 3, He put a new song in my mouth, a hymn of praise to our God. Many will see and fear the Lord and put their trust in Him. Psalms 40 verse 3. Pwede tabi, palitan mo ang kakanta mo? Pwede? Pwede mong palitan yun in papatugtog mo? Mapukaw na nga ni ang buhay mo. Anay an kakanta mo, an papatugtog mo pa, puro man makapupung-aw na kanta, makapupung-aw na tugtog. Palitan mo yung awit mo, palitan mo yung tugtog mo, yung kinakanta mo. Do not pamper your depression. Huwag mong ipapamper yung depression mo. Change your song. Baguhin mo yung awit mo. Depressed ka na nga, kakanta ka pa. Lonely, I'm Mr. Lonely. Nako, make a happy music. Last week, I found myself singing those old Sunday school songs. I'm so glad Jesus set me free. I'm so glad Jesus set me free. I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Palitan mo yung inaawit mo. Kahit lumang awit, basta masayang awitin at nagbibigay papuri sa ating Panginoon. Ako ay masaya, ikaw ay masaya, lahat tayo ay masaya. Kontrahin mo yung kalungkutan mo, palitan mo yung inaawit mo, pasayahin mo ang buhay mo. You can stay down very long when you sing happy songs. You are reprogramming your brain and emotions when you do that. I-reprogram natin emotion natin. I-reprogram natin yung isip natin. Sabi ng Biblia, let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. Colossians 3 verse 16. Sabi ng Ephesians 5:19, speak to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit. Sing and make music from your heart to the Lord. Music is an amazing thing. May hiwaga ang pag-awit, lalo na sa ating Panginoong Diyos. It can influence us so much. Nire-reprogram nito ang ating emosyon, ang ating isipan sa mga pag-awit natin, ang mga papuri, masasayang awitin para sa ating Panginoong Diyos. Sumasaya din ang ating kaluluwa. That is why it is so important to listen to the right kind of music. It can take us places we don't want to go, or it can bring healing to our soul. Piliin mo yung inaawit mo, piliin mo yung pinapatugtog mo. Kasi bawat pinapakinggan mo, inaawit mo, pinapatugtog mo, umaapekto sa emosyon mo, umaapekto sa isipan mo. The Bible tells us what to sing, how to sing, and who to sing to. The least talented of us needs to sing. After all, God says we are to make a joyful noise unto the Lord. Sabi ng Psalms chapter 100, we can all do that. Ito yung panglimang pwede nating gawin na napakahalaga. Ito yung makapangyarihan. Pakinggan natin ang patotoo ni Apostol Pablo. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. We demolish arguments and every pretension that set itself up against the knowledge of God.
And we take captive every thought to make it obedient to Christ. 2 Corinthians 10, 4-5. Nakuha niyo ba ang susi? Did you get the sea to divine power? Did you see how to destroy the strongholds of the devil? It is by taking every thought captive and giving it the Jesus test. Is this thought glorifying to Jesus? Would Jesus approve of me thinking about this? Ito yung panglima, we need to be in control of our thoughts. Kailangan natin kontrolin yung ating mga iniisip. Hindi tayo dapat maalipin at makontrol ng ating isipan. We are not their slaves. We are in control with the help of God. Sabi ng Biblia, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Philippians 4 verse 8. Anumang bagay na mabuti, anumang bagay na marangal, kapuri-puri, malinis, kaaya-aya, anumang bagay na dakila, iyon ang isipin natin. Huwag makontrol ang ating isipan ng maraming depresyon, kagulumihanan sa buhay. We can control our minds. Do you understand that what we think about makes us who we are? I remember when computers first came out that they said, garbage in, garbage out. You become what you think about. The best advice I can give you is control your thoughts and think about the right things. Kontrolin natin ating mga isipan, mag-isip tayo ng mga bagay na mabuti. Mag-isip tayo ng mga bagay na dakila, mga bagay na kapuri-puri sa Diyos, mga bagay na marangal, mga bagay na malinis ang ating isipin. Huwag tayo mag-isip ng mga bagay na negative, magpapakamatay, hindi na magtatagumpay, hindi na magkaka-breakthrough. Kapatid, isipin natin yung mga bagay na kapuri-puri, katanggap-tanggap sa ating Panginoong Diyos. Kontrolin natin ang ating isipan. One last thing, and I will be done. Ang panghuli, at dito po ako magtatapos, pang-anim, choose joy. Piliin mong magalak. Kahit matindi ang depresyon pinagdadaanan mo, kahit matindi ang kalungkutan na dinaranas mo, piliin mo, desisyonan mo, maging magalak. Sabi ng Biblia, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo, sabi ng Filipos 4, versikulo 4. Joy is a choice. Ikaw magdidesisyon kung gusto mong lumubog sa kalungkutan o umahon na may kagalakan. It is your choice. Pipili ka. It is of the spirit and the intellect. We think it is emotion, but it is not. Happiness depends on happenings. But joy is a choice. Magkaiba po yung happiness sa joy. Yung happiness, nakabase sa happenings. Kapag may birthday, may happenings, happy. Happiness is based on happenings. But joy is not based on the circumstance. Joy is not based on happenings. Joy is a choice. Ano man ang sitwasyon, malungkot man, wala mang happenings, wala mang party, wala mang picnic, wala mang swimming, o wala mang pasyalan. We can find joy even in our tribulation. We can find joy even in the midst of our problems. Didesisyonan mong magalak. The apostles sang songs and praised God when they were in prison. Even when they were beaten half to death, they considered it a joy and an honor. They thanked God for the honor and they sang praises to Him. Ang kagalakan ay pagpipili. Joy is a choice. Piliin mong magalak. This week, choose joy. Lahat tayo nakakaranas sa mga discouragement. Lahat tayo nadidepress, nalulungkot. Minsan, para tayong lalamunin ng kalungkutan, ng depresyon. Bakit? Naranasan natin lahat ito? Because we are all human. We are physical. Here is how to overcome it.
Get some rest. Magpahinga ka, matulog ka, kumain ka, mag-relax ka. Pangalawa, get into God's Word. Hanapin mo ang pag-asa, ang panibagong sigla at lakas, hanapin mo sa pagbabasa at pagbubulay-bulay ng Biblia. Pangatlo, magpasalamat ka. Sa gitna ng kalungkutan, magpasalamat ka ng magpasalamat sa ating Panginoon. Hanapin mo na ang mga bagay yung pagpapasalamat mo sa Panginoon. Luluwag ang pakiramdam mo, kapatid. Pang-apat, change your music. Baguhin mo yung kanta mo, baguhin mo yung pinapatugtog mo, baguhin mo yung inaawit mo. Pasiglahin mo ang buhay mo sa mga awitin na nakalulugod at kapuri-puri sa ating Panginoong Diyos. Panglima, control your thoughts. Kontrolin natin ating pag-iisip. Hindi tayo alipin ng ating isipan. Kaya natin kontrolin ang ating isipan, mag-isip tayo ng mga bagay na marangal, kapuri-puri, mga bagay na mabuti, malinis, banal at kalugod-lugod sa ating Panginoon. Control your thoughts. At pang-anim, choose joy. Piliin mong magalak. Ang ating Diyos ay Diyos na mabuti. He is a God of joy. He wants you to experience His goodness. Gusto nang maranasan natin ang kabutihan niya. But He has given you free will. Binigyan tayo ng kalayaan ng ating Panginoon. You live the way you choose. Ngayong linggong ito, kapatid, itong darating na mga araw, make the right choices. Piliin mo mga tamang pagpipili. Choose joy. Piliin mong maging magalak. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. God bless you. God bless you. Itaas sa ating mga kamay at ako'y magdideklara. Ang kapayapaan ng Panginoon sa ating lahat, ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kaloob at malakas ng pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumalisi at iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating at ang kapayapaan niya maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. God bless you. God bless you. Happy Lord's Day sa ating lahat.